We need as an education program. For one reason, para mas maintindihan ninyo, parang itong purpose number 1, move from luck to real entrepreneurship. Ang luck, actually tinatawag natin siyang swerte, pero ang ibig sabihin po talaga ng luck is laboring under correct knowledge. In short, mas magiging maswerte ka kung alam mo kung paano at kung ano ang dapat mong gawin. Parang ganito, tumataya ba kayo sa loto? Yes! What if 4 na numero binabaldis mo? Ba't natatawa yung iba? Okay, tumataya ka sa loto, sabihin natin yung 6 na dapat na numbers na mahuhulaan nyo, 4 lang ang sinusulatan nyo, mananalo po ba kayo? Now, ganun din sa life. Now, actually, for us to become successful and get whatever we want in life, madali lang po talaga siya. Lagi ko siyang sinasabing madali, kasi nagawa ko, naturo ko. Ang nagiging question lang dito minsan, marami sa atin na gusto natin baguhin buhay natin, pero ayaw natin baguhin kung sino tayo. Kasi ending, gusto mo ba o ayaw ang nangyayari sa'yo? Pag ang sagot mo, oo or hindi, ang pinaka magpapabago niyan, walang iba kung hindi, ikaw pa rin. Lagi ka bang naaabuso ng mga taong nakapalibot sa'yo? Opo. May ugot! Tama naman, di ba? Okay. Walang masamang sumagot kasi yan po yung Aray ko. ng pagsiseminar. Masente po kasi ang speaker kasi salita ng salita, nagtatapon ng energy. Maganda kayo din nagtatapon babalik. Kaya ang pagtatapon yung sumagot ka lang. Walang judgment po tayo dito. Okay din. Kung lagi ka pong naaabuso ng mga taong nakapalibot sa'yo, ang tanong, sino ba ang may kasalanan? Sila o ikaw? Madaling sabihin tayo. Tama? Or kung mga trained na po kasi kayong networker, syempre madali talaga alam natin na tayo. But on the average, ang alam natin palagi, ang laging may kasalanan, ibang tao. Bakit ka laging kapos? Ang iniisip natin, ang may kasalanan ng gobyerno. May kasalanan yung flood control. Di ba? Pero ang dulo niyan, tayo pa rin. Kasi ang dami nang dumaan sa iyong presidente, ang dami nang dumaan sa iyong taon, ang dami nang dumaan sa iyong pangyayari. Kung hanggang ngayon wala ka pa rin pera, ikaw ang may problema niyan. Kaya lang, mas masarap magturo kaysa turuan, ituro sa sarili natin. Tama. Pero, ang pagbabago, mas madaling mangyari kung magsisimula po sa atin. Yes. Ang Earth, ang mundo natin, is just an illusion. Lagi kong sinasabing illusion lang to kasi magkakaiba ang mundo ng kada tao. Parang sa babae at lalaki, magkaiba ang tingin nila palagi sa isang bagay. Ganon din ang mundo natin na kung ang tingin mo mahirap ang Pilipinas, hindi mahirap ang Pilipinas, mahirap ka lang mag-isip. Kaya we need to change ang reality natin. Hindi natin mababago ang realidad natin kung hindi natin magbabago simula sa atin. Ako, I could still remember, nung isang araw nasa Green Hills kami, dumaan kami doon, yung dinaanan namin, yun yung exact location na nakasakay ako sa bus, nakatingin ako sa bintana, ninanamnam ko yung hangin ng ordinary bus, tapos sabi ko, yes, yayaman na ako. Doon ako nagsisimula, nakasakay ako nun sa bus, ordinary bus pa, hindi pa uso doon. May aircon bus na rin, pero pag nagtitipid ka, ang ordinary bus, time flies so fast, kasi 22 years na ako, lahat ng promises sa industry ng network marketing nangyari po sa akin. Pero by doing, yung laboring under correct knowledge. Kaya ang purpose po ng Ascend training po natin is nire-reprogram po namin kayo lahat. Kasi your life will never change if you're not going to change. Kaya ang sisimulan natin, i-reprogram. Kaya ako, advice ko po sa inyo, kung kaya nyo lang naman makinig ng training, linggo-linggo, gawin nyo to. Kasi ilang taon tayo bago natuto kumain, ilang taon tayo natuto bago magsulat, maglakad, magsalita. It takes years. Kaya don't ever think na magbabago buhay nyo sa isang beses na pag-a-attend ng ganito. Dapat isa puso, isa buhay nyo to. Clear? Yes. Okay. That's number 1, move from luck to real entrepreneurship. Yan pong isang purpose po namin na gagawin po sa inyo sa Ascend Education Program. Sunod is establish clear roles and responsibilities. Dito na po papasok kung ano na po ba ang sitwasyon nyo. First timer po ba kayo? Sa mga first time, ang pinakatrabaho nyo, number 1, maintindihan ng business at maging part ng Ascendra. Sa mga member na rin naman po, maintindihan mong in and out. Ako tip ko po sa inyo lahat, ang pinaka-rules sa mga bago, maka-attend po kayo ng lahat ng trainings.
Lahat ng trainings po sa Asenra, ma-attendan po ninyo lahat. Kung gusto nyo pong ulit-ulitin, much better. Ang gagawin nyo lang naman, anong itatanggal nyo? Pigilan nyo ng manood ng TV. Kung nanonood ka ng Netflix, siguro bawasan mo na lang muna. Kung may mga wala ka, tambay ka lang naman na tambay, ba't hindi ka na lang dito tumambay? At least masaya pa dito, malamig naman. Tama? Ngayon, tip ko po sa inyo lahat, masubukan lahat ng produkto. Nainom nyo na po ba yung Best Barley? Yes! Anong nangyari sa inyo? Madali makapupo. Tama ako. Sa akin, napakaganda ng pupo ko at napakasarap ng tulog ko. Yun ang pinakapansin ko na ang lalim-lalim na tulog ko yung pagkagising ko sa umaga. Parang asin talaga nakapagpahinga ka ng taon. Kasi nakaranas na po ba kayo na natulog ka, pagkagising mo, pagod na pagod ka pa rin? Yes. Yun, ang ganda po ng products natin. Natry ko na yung Best Barley, Omega Light, everyday umiinom ako. Yung Barley Fusion, try nyo? Yes! Anong lasa? Masarap. May iba po ako nakita dyan, malala. Kinakain ng hindi na pinipinta. Sabi niya, plain gusto mo. Sabi ko, okay lang. Kain ko na. Pali ko ba kung saan galing yung kamay nun? Hindi ko pinaglalagay natin yan. Okay. Kaya dito, don't worry, habang tumatagal po, nagbabago din po ang role nyo. Pwedeng dati, nakaupo ka dyan, kinakabahan ka, nakikinig ka sa mga tabi-tabi kung ano nangyayari. Baka pag tumagal, medyo maingil ka na dyan, pumapalakpak ka na rin, di ba? Nakikiganong-ganon ka na rin. Habang tumatagal, baka nauutusan ka na mag-erase ng whiteboard. Habang tumatagal, nag-i-intro ka na. Yun po yung role. So habang tumatagal, nagbabago. Baka sa susunod, nagdadala ka na ng tao. Pagdating ng oras, nagtitingin ka na ng cheque. Susunod, nahihit mo na yung mga travel. Yun po yung magiging rules nyo pagdating ng oras. And i-discuss po namin yung lahat-lahat. Sunod, ang purpose number 3, grabe ng bagay. Okay. Ang purpose number 3, shift focus from money to mastery. Ang pera is just energy. Hindi po masama ang pera. Sino gusto ng pera? Very good. Unahin ko, hindi po masama ang pera. Masarap po ang maraming pera kasi marami kang pwedeng magawa. Ang tanong, huwag niyong habulin ang pera kasi pag hinahabol mo, tumatakbo. Ang dapat niyong gawin, paano lalapit ang pera sa inyo? Tanong, paano nga ba? Paano? Ito lang. Isa lang ang kailangan niyong gawin, one word. Magaling ka dapat. May pera sa problema. Kung mas marami kang problema, palakpakan mo sarili mo. Kasi hindi ka bibigyan ng mahirap na dadaanan kung hindi magandang buhay nag-aantay sa'yo. Mas kabahan ka po pag ang dali ng pinagdadaanan mo. Kasi walang tiwala sa iyo nasa taas. Dalian natin, kawawa naman ako. Di ba? Kaya ka pinagtad ng mga pinagdadaanan sa buhay mo kasi ang tawag ko dyan, yan ang practice mo. Pag na-solve mo yan, may mga tao ka sa baba na magkakaroon ng problema na pareho ng problema mo. Pag yung problema mo, tinakasan mo, at naging problema ng iba, dalawa na kayong tatakas. Ang problema mo yan, ang problema ko, tinakbo mo yan, tara. Ang dapat, harapin mo head on. Lahat ng problema may solusyon. Sisiguraduhin ko kayo. Walang problemang walang solusyon. Pag head on mo yan, mas madali. Di ba parang ganito yan eh. Ang eagle, anong ginagawa ng eagle? Lumilipad sa taas ng bagyo. Hindi siya bumababa sa baba ng bagyo sa ulan para hindi siya maapektuhan. Dapat ganoon din po kayo. May nakalimutan ko isang animal na pag nagkakaroon ng snow, imbis tumakbo siya palayo, sinasalubong niya yung snow para mas maging mabilis matapos. Ganon din ang buhay. Ang problema sa atin, pag may problema tayo, di ba ang hirap matulog? Tama? Yes. Konting tulog, nagigising ka agad? Tama? Akala natin negative yun. Anong ginagawa natin? Hindi makatulog, iinom. Hindi makatulog, problema. Grabe, ang hirap-hirap matulog.
Kaya ka hindi pinapatulog ng katawan mo kasi ang sinasabi niya, magsipag ka para masolve yung problema mo. Kaya lang mali yung reaction natin sa binibigay sa atin ng extra energy. Gaano kasarap na marami kang problema. Unang-una, hindi mo kailangan matulog ng buo. Tama? Pangalawa, ang daming nagmamotivate sa'yo para baguhin yung buhay mo. Sino yun? Kailangan magbabayad. Dadalawin kita dyan, isusupo kita, ipadidimanda kita. Di ba motivation yun? Di ba pag nakaka-receive ko nun, gumagalaw yung buong katawan mo? Tama? Hindi lang natin alam kung paano siya gamitin. Kasi nga, ang na-train sa atin na pag may problema, tumakbo, pag may sakit, inom agad ng gamot, rather than itama kung ano yung dapat. Kaya for me, para ang pera lumapit sa'yo, dapat magaling ka mag-solve ng lahat ng problema. Ngayon, ano ang solusyon? Hindi ba hindi mo naman madadaanan lahat ng problema? Tama? Isa lang ang solusyon niya. I-text mo yung nasa taas mo, yung sponsor mo, yung nag-invite sa'yo, ikwento mo yung problema mo, siya ang pasolve mo. Yung i-advise niya, yun ang i-advise mo dun sa taong sa baba mo. O di nagmukhang magaling ka. Tama? Huwag yung papahirapan sarili nyo kung ano man ang pinagdadaanan nyo, kung ano man problema ng mga kilali mo, meron ng taong naging problema yan at nasolusyonan niya. Ako ipupost ako kahit maglaro tayo dito mamaya, magbato kayo ng problema, magbibigay ako ng solusyon. Hindi ako aabutan ng ilang segundo mag-isip ng isasagot sa problema nyo kasi siguro 1000 beses ko nang narinig yun ang problema nyo. Kahapon nga natawa ako may makulit. Pero dapat marunong din kayo mag-amoy. May message sa akin, magpapakamatay na daw siya. Sabi ko, visit naman ko, bakit kasi binasa ko eh. May kamiting ako, nagtsatsatan kami. Nabasa ko, magpapakamatay na po ako yan. Di syempre, huwag na may namatay, konsensya ko. Nireply ko, dulo. Gusto mangutang, sabi ko, nayari. Nagadrama. Papautangin mo ba ako? Sabi ko, hindi po. Kasi nabasa ko nang hindi talaga genuine yung ano niya. Gusto niya lang mangutang, nanakot lang na magpapakamatay. Nung una, nung na-block ako nung una, pero nung naintindihan ko na, sabi ko, pwede po kitang turuan, solusyonan problema mo. Pero kung papahiramin kitang pera, pass po. Kasi dulo, kahit pahiramin kita ng perang yan, ending, kung hindi mo babaguhin yung cost, bakit ka nabibitin, sigurado ko, magkakautang ka pa rin pagdating ng oras. Kaya kung meron, sabi ko nga kanina, kung meron kayo dapat gustong ayusin sa sitwasyon nyo, huwag yung sitwasyon. Ayusin yung sarili nyo. Kasi pag inayos yung sarili nyo, yung sitwasyon, madaling maayos siya. Pag marami po kayong utang, huwag po kayong malungkot. Kasi unang-una, ang dapat nalulungkot yung may utang, ay yung inutangan nyo. Tama? Kasi nasaan ba yung pera? Nasa na. In-enjoy mo na, di ba? O ba't ka malulungkot? Di ba? Kaya, i-correct mo natin yung mindset na yan. Dulo, kung marami kang utang, ang tawag ko po dyan, it is your next level. Kasi kung dapat lahat po ng utang binabayaran. Huwag niyong takbuhan. Kasi pag nabayaran mo lahat ng utang mo, kaya mo na ulit-ulitin yun. Eh kung kaya mo na, kung dati binayaran mong utang mo, kalahating milyon, nabayaran mo, di yung susunod na tatrabuhin mo kalahating milyon, savings mo na. Nag-gets mo natin? Kaya ang namin nyo yung lesson. Kasi pag natuto kayo na paano ang pera lalapit sa inyo, babagyan ng pera. Kasi ang pera, print lang naman po yan. Papel lang yan. Hindi naman talaga yung totoo. Kung ang tanong ay, paano siya lalapit? Ang pera lumalapit sa mga taong positive. Ang pera lumalayo sa mga taong Negative. Pag negative ka, problema siya, tama? Sakay ka ng taxi, ikaw yung problema eh. Kasi gusto mong sumakay para mapabilis. Yung taxi driver, yun ang positive. Kasi siya ang solusyon. Sino ang nagbabayad? Negative. Gusto magpasolve ng problema. Sino ang binabayaran? Nag-solve ng problema. Kaya dapat maging magaling kayong problem solver. Sino ang pagpapractice nyo? Lahat ng problema nyo. Pag natapos ka na at naboring ka na, mangialam ka na ng problema ng iba. Ano bang problema mo tulungan ni Tali ka? Doon ka gagaling eh. Kung nasa hub kayo, solusyon mo lang kasi paulit-ulit lang po ang problema. Sisigurado, may mga iba ang problema ganito. Ano pa hingi ng pera? Siya ba ang problema o ikaw na padala ka naman ng padala? No offense po.
sa mga kabataan, if you're already earning, huwag mo masyadong magbigay ng malaki sa magulang. Kasi ang magulang po, hindi na po nauubos. Pag nasanay po ganito kalaki binibigay mo, ganito na kalaki lagi ang hihingi niya ng pataas. Kaya maganda, magbigay ka lang muna ng tama sa'yo na huwag mong pabayaan ang negosyo mo. Kasi ang nagpapasok sa'yo ng pera, itong negosyo to. Ang binibigay mong pera, kasi doon tayo nakukonsensya na di ba minsan naging, ang nakakaawa nga, ginagawang solusyon, parang investment ng magulang ang anak. May narinig ako, yung anak niya, 9 years old. Sir, anak, magpagbuti mo buhay mo para paglaki mo, alagaan mo kami. Sana makorek po natin yan. Kung sa may mga edad naman po dito, it's better for you to have your own income. Mas masarap po na marami kang pera kahit matanda ka na kasi pinag-aagawan ka ng mga anak mo. Aminin natin, pag wala kang pera, ate, dyan na muna sa'yo si mama. Ikaw, sige, isang araw lang, balik ko sa'yo bukas. Tama? Pero pag may pera ka, okay, dito ka mama, bakasyon ka sa amin. And that's life. Kaya yun ang dapat na makorek po natin. Ang pera, uulanin, babaguhin po kayo pag positive lang po kayo. Clear? Yes. Okay. Number 4. Ayun. Structured and consistent learning. Ito, tip ko na lang po sa inyo. Attendan nyo lang lahat ng training ng Ascendra. Your life will never be the same again. Ang swerte nyo nga po kasi mga training na ganito, halos wala na po kayong binabayaran. And technically, if you're going to attend this kind of training, mahal po talaga ang gastos. Kasi katulad sa akin, 22 years na po ako sa industry ng network marketing. It's more on paghahandle po ng tao. Hindi po siya isang beses ko lang po narinig, natutunan. Personal experience ko to. Kaya sana ma-appreciate nyo to kasi minsan hindi natin na-appreciate yung andyan. Hindi na-appreciate natin yung libre, pero yung matututunan nyo dito, ito na yung makakatulong for you to change your life. Okay? Sunod, purpose number 5, develop clear, transferable skills. Kaya nga sabi ko, ito, inote nyo to, kung meron akong bago ngayon, ito lang ipapagawa ko. Kaya ang trabaho nyo lang po, mag-monitor. Number 1, pag bagong recruit ko to, anong gagawin ko? Attend mo na lang yung training. Lahat ng trainings, events ng company, umattend ka. I-monitor ko na lang siya. Anong mas madali? Magpa-attend, magdala ng guest, o ikaw magsalita dito? Pa-attend ka na lang. Lahat ng trainings, pa-attendin mo, dapat lahat ng downlines na maka-attend sa lahat ng trainings and events. Clear? Okay. Number 2, products. Matikman. Ano bang matikman? Taste. Tama ba? Yun. Try the products and sell. Matry nyo lang po yung tatlo at makabenta kayo yung tatlo. Bahala ka na lang kung gusto mong karirin pagbibenta. Pero kung hindi, at least madaanan po dapat yun ng lahat ng mga bago nyong members. Here. Number 3, makapag-join packages. Sa lahat ng packages. From A to E. Makapag-benta kayo, makapag-enroll kayo ng package from A to E. And lastly, number 4, maka-upgrade ng executive. Yan lang na 4 na yun ang ipapagawa ko. Tapos ang trabaho nyo sa lahat ng bagong member. Okay po ba tayo? Yes. At least may monitor. May mga nakita may mga ibang group na may monitoring sheet na sila. Importante ito para alam. Kasi marami pong tao na nahihirapan po sila mag-decision on their life. Kasi nasanay po tayo na may nagdi-decision for us. Sino ang nag-isip ng pangalan mo? Magulang. Sino ang nag-isip ng religion mo? Magulang din. Sino ang nag-isip ng tama at mali? Gobyerno. Sino ang nagturo ng skill? School. Sanay tayo na laging may nagtuturo. Kaya napakaraming tao na nahihirapan sila mag-decide on their life. Kaya lahat ng yumayaman is called leader. Kasi sila ang nag-lead. Now, for you to lead your group, your teams, dapat, ito lang nag-isip. Kung ako nagre-recruit pa ulit at may bago, ito lang gagawin ko. Umaten ang lahat ng training, masubukan ang produkto, turuan ko siya makapagbenta or samahan ko siya paano mabenta at makapagpa-enroll ng package. Yun lang. Then after kasi nun, pwede mo nilang ulit-ulitin. Then it's up to them na lang kung gaano nila gustong ulit-ulitin yung gano'n.
Tapos in terms income naman, makapag-try kumita 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 isang buwan, 100,000 isang buwan, hanggang masubukan naman mag-isang linggo, and so on and so forth. Magdidepende na yan sa tao kung gaano kakabilis magsawa or kontento ka na yun ang kinikita nyo. Clear? Okay, number 6. Wala na pala. Okay. What is the ASCEND program? Pwede niyo po bang tulungan ako magbasa? Okay lang? 1, 2, 3, go! The ASCEND program is not just another training. It's a more structured and transformative education platform created by ASCEND International, uniquely designed for today's visionary network leaders and entrepreneurs. Yun. Diba? Parang nasa school lang. Okay? Very good, children. Okay, pwede palakpan natin. Okay. Now, actually, ito isang meron sa Ascendra na wala sa lahat ng iba't ibang networking companies, the Ascend program. Na ma-attendan niyo po itong lahat, talagang sabi ko nga, your life will never be the same again the moment ma-attendan niyo ito lahat. Okay, sunod. Etong program naman natin, binago na po natin yung mga term, kaya ako minsan nagkakapapa po. Ang sponsor, ito po yung nag-recruit sa inyo, sa dati po tawag ko dyan upline, sa atin po tawag success partner, or mas madali, ST na lang. Okay? Sino po bang ST mo? Yun yung sponsor. Ang GP naman, or group partner, ito yung upline at crossline. Magtataka, teka lang, ano pinagkaiba ng sponsor sa upline? Ang sponsor po isa lang. Ang upline kasi pwede ang dami mong upline sa taas. Okay? Clear. Ang crossline naman, ito yung mga iba-iba na sitting down na rin yan. Ang enrollment, instead registration, instead of accounts, it's called enrollment. Yun ang term natin. Ang founders naman, instead na owners or BOD ang tawag, founders po ang tawag sa amin. Kasi nga, ang gusto po namin, mas makilala na lahat tayo dito is pantay-pantay. Ayaw po namin maging sobrang parang ang layo po sa inyo na parang ang taas na po namin. Kaya we choose na itawag po sa amin is founders. Ang tawag naman po sa 001 ng company, ito po yung mga direct. Na darating po ang time, katulad si Tanya, nakapag-conduct na rin po siya dito ng now, at magkakaroon pa namang iba't ibang founding partner. Kasi ang founding partner, ito po yung magiging leverage din po namin pagdating ng oras na lahat po ng ginagawa namin, gagawin din po nila. Okay, ang founding partners is the 001 or company directs. Clear po ba tayo? Okay, kaya na-picture niyo naman to, kaya at least masanay po tayo pare-pareho. Ang upline, ang direct sponsor mo is SP. Ang susunod ng upline cross-line down is growth partners. Okay, or GP. Yun. Ito naman, setting our culture, imbis na business presentation, or ang tawag dito sa iba, BOM, Business Opportunity Marketing. Sa pinanggalingan ko, ang tawag namin is OPP. Dito naman po sa atin is AI Forum. Forum na po ang tawag natin. Ito po yung kinakandak everyday dito at sa Zoom. Ang Freedom Friday naman po natin, every Friday is check a day. Dito nyo po makuha yung mga income po ninyo. Ang Ascenders Assembly naman is Sizzle. Dito po maririnig nyo yung mga nagkaroon ng kotse, kasi actually po right now, kung tama po pagkakana ko, meron na po tayo nasa more than 10 distributor ang naglabas na po ng sasakyan sa loob ng almost 3 months na ang dami na po eh. Kaya ako excited din po ako lalo sa magiging travel. Kung sana makasama po kayo. Sino po yung gustong makasama sa unang travel? Kasi China po tayo, Shanghai. Napakaganda po nun kasi sa totoo lang, ang pinakamagandang country na ngayon talaga is China. Kasi kung gusto niyo po ng mga high-tech na sobrang nakita natin parang sa future, yun na po, China na po talaga. And kaya po China ang pinili natin kasi hopefully mapayagan po tayo na bumisita lahat. Kasi ang kasama po namin mga 60, bumisita po kung saan po ginagawa yung product po natin. Kasi isa po product natin, yung best barley po, ginagawa po siya sa China. Doon lang po, nire-repack, inaayos, pero ang mga ingredients po sa iba-iba't part. Kasi katulad naman ng Omega Life natin, galing po siya mismo sa Italy. Kaya ang product po natin, napakaganda. Kaya darating ang time, mamamasyal din po kayo sa manufacturing natin sa Italy, manufacturing natin sa Shanghai, at even Korea. Yun doon po ginagawa yung mga produkto natin. Kaya kailangan po namin yung ganun na documentation para gagamitin natin sa
grand launching po natin. Ang grand launching po natin next year, yun po ang magiging day 1 natin. Kaya ito po ang tawag dito, buntis pa lang po si Cassandra. Nasa loob pa lang tayo ng chat, iiri pa lang next year. Kaya you are very lucky to be part kasi hindi po kayo sa pioneering, nasa pre-pioneering. Clear po ba tayo? Yes! Okay, ito po ang hindi po namin nagagawa is Transformation Tuesday. Magkakaroon po kami ng podcast ni Sir Jurgen. Every week po yan. Nagagawin po namin para nakaka-connect po tayo sa buong mundo. Sa lahat po ng downloads niyo all over the world, magkakaroon pa rin po, maririnig po nila. Ito po yung sunod na gagawin po natin. Okay? Sunod. Ito sa Ascend Learning Tools naman, actually magkakaroon po kayo nito pagdating ng oras. Itong boarding pass and passport is gagawin sa app na po yan. Nasa app na po natin na makikita mo lahat ng trainings nandun na, pwede ka na dun umattend at minomonitor ka na mismo ni AI. AI na po ang nag-monitor po sa inyo ng mga improvement nyo. Rather than dati, apply yung pinento kanina na i-monitor kayo. Ngayon, pagdating po ng oras, AI na po mismo ang mag-monitor. Clear po ba tayo? Yes! Okay, Ascend Programs and Manuals, ito interactive workbooks, nandun na rin po yan. Masterclass on demand videos, makikita nyo na po yan sa app natin. At itong mentoring naman, one-on-one or group. Normally, ginagawa ko na rin po to sa mga founding partner at sa selected groups. Meron mga 12 na tao, nag-uusap kayo for more than 2 hours, kwentuhan ng mga nangyayari sa buhay-buhay. Pag may mga gusto silang mas itanong, ginagawa ko na po to. And pagdating ng oras, even the founding partners, gagawin po nila yan. Kaya pag time na nag-accept na po yan, I do suggest na madaanan niyo po to. Kasi gusto niyo yung shortcut para kayo kumita ng malaki na mabilis? Yes. Dumikit kayo sa mga tao, mas malalaki ang kinikita sa inyo. Kung hindi ka nakakaligit, gumawa ka ng paraan kung paano ka didikit. Clear po ba tayo? Kasi ito ang pinakasikreto para ma-fast track. Dapat sa mga ibang group naman po, huwag po kayong mahiya sa mga kilala nyo pong grupo na malalaki kasi normally culture naman po sa amin talaga, tulungan po even magkakaibang group. Pwede po kayong lumapit, kausapin, or kung gusto nyo dumaan sa akin, daan kayo sa akin, tapos i-recommend ko po kayo para nakikita nyo. Kasi katulad ngayon sa grupo nila, Tanya, sa POS nila doon, nagkakaroon na sila ng photoshoots, nagkakaroon sila ng ibang events. Pwede ko kayo sa mga ibang leaders naman na gusto nyo pong makapag-sit-in sa kanila, makita ko pa paano ang proseso, pwede po yun. Para nagkakaroon kayo ng visualization na, ito pala yung gagawin ko sa grupo ko. Kasi ang tawag ko din mental mapping. Hindi mangyayari yung buhay na gusto mo hanggang hindi mo kayang makita sa utak nyo. Gusto nyo maging top earner? Yes! Nakikita nyo na ba na umakit ka ng elevator tapos mag-claim ka ng checking million? Yes! Dapat nakikita mo yun. Kaya dapat may nakikita ka man ng i-claim dyan, pumayo pa lang, titigan mo, palitan mo yung nag-claim. Palitan mo na ikaw nandoon, tapos ang million ng cheque, tapos nag-i-encash ka dyan ng cheque sa baba. Yun ang visualize mo. Kasi lahat ng nangyari sa akin, visualize ko lang siya before. Hindi kayo kikiligin na magtutuloy-tuloy kung hindi ka makakarating kung saan ka pupunta. Kaya ang pinaka-key ng lahat, kailangan mo munang makarating, babalik ka ulit, then yun ang isa sa buhay mo. Kaya tanong, kung nakikita mo sarili mo magiging top earner ka, nakikita mo sarili mo na darating ang time, ganitong seminar pa lang, grupo mo na lahat, nakikita mong sarili mo na darating ang time, pagbaba mo dyan na nakapark yung kotse mo. Yes. Kung alam mong totoo yan, bakit ka pa malulungkot sa nangyayari sa buhay mo? Kasi di ba parang gawin ng example, may ticket ka ng loto, mananalo next year ng 10 milyon. Ngayong araw na ito, malulungkot ka pa ba? No. Paano kung kinabukasan na walan ka ng 5,000? Malulungkot ka ba? Paano kung sinabukasan na nakawan ka ng TV? Malulungkot ka ba? Bakit? Kasi alam mo mayroong 10 million after 1 year. Now, kung alam mo na magiging top earner ka dito, kung alam mo na dito matatanggap lahat ng pangarap, dapat araw-araw ka nang excited. Dapat araw-araw ka nang kahit 10 rejection yan, kahit 20 rejection yan, huwag kang malulungkot kasi alam mo dito magbabago buhay. Kasi nung kami nag-network, walang dull moment sa amin. Nagugutom kaming masaya, kumakain kaming masaya, nag-present kaming masaya, napupuyat kaming masaya. Masaya lang kami araw-araw. Kasi
Ang sarap kaya mag-network na ginagawa mo na to dati ng libre. Pag hindi ka ba nag-network, hindi ka na magsasalita. Pag hindi ka ba nag-network, hindi ka na mag-post. Pag hindi ka ba nag-network, hindi ka nalalabas ng bahay. Gagawin mo pa rin eh. Ang boto mo lang sa akin, ginagawa mo nga ng libre, bakit hindi mo pa pagkakitaan itong ginagawa mo? Clear po ba tayo? Yes! Okay. Sunod, Ascend Community, Continuous Growth and Support, yung Growth Partner Networks, Exclusive Society, Event and Retails. Kasi darating po ang time, magkakaroon na po tayo ng mga iba't ibang leveling. Depende po sa income at depende sa rank. Magkakaroon po tayo ng mga ganun exclusive na training, depende po sa mga. Kaya ako ay suggest sana, umakit po kayo agad para ma-intindihan nyo lahat. Sabi nga, bakit pa papatagalin kung pwede naman mabilis? Bakit pa kailangan next year kung pwede naman this year? Clear po ba tayo? Yes. Kailangan nyo lang naman magsipag, mag-mental map na ang yaman ng mundong to. Way back before, dinidiscuss ko na napakayaman ng Pilipinas. Pinatunayan na po yan sa nangyayari sa atin ngayon. Tama po ba? Yes. Ang tanong, paano ka makikipunit doon? Paano mapupunta sa'yo? Kasi dulo, kumakalat din na naman yun ng pera. Ang tanong, paano pumunta sa'yo? And doon mag-start yung utak mo. Nangintindihan nyo na mayaman ang Pilipinas. Kasi kung hindi mayaman ang Pilipinas, bakit tayo sinakaw ng iba't ibang bansa ng paulit-ulit? Wala namang sigurong nanakawin na sa loob ng isang bahay ng paulit-ulit kung hindi mayaman yung bahay ninyo. In short, napakayaman po ng Pilipinas. Kaya dapat, ikaw as Pilipino, ano ka dapat? Mayaman. Bakit ka pumayag na mahirap ka? Clear po ba tayo? Okay. Sunod. Natatawa ako dito sa clicker. Parang pag nung namamasada ako ng jeep, di bomba yung frame. Ilang beses bago gumahanay kung gagawin. Okay. So, ang nagka-drive, di ba? Yung sa jeep dati, pag ganun, wala pang kagat. Yeah, ganun. Okay, simulan tayo sa check-in 1. Okay, the calibration before the navigation. Yan po yung pad. Yun. Okay, ang check-in ng laman is mindset, motive, mastery, and method. Yun po ang laman po niyan sa check-in 1. Kaya kung makatanan niyo po ito, dapat lahat. Isa pa, i-document niyo po buhay. Kasi darating ang time, aakit po kayo sa stage. Pwedeng MOA Arena, Cuneta, Astrodome, Araneta. Basta is-sure ko, aakit ka ng stage. Pakiusap po, kasi mahihirapan ka niyan maghanap. I-document mo na lahat. I-document mo first na pag-inom mo ng produkto, kung ano man ang yun. I-document mo habang kung ang kulang mo, pansit canton. Diba? Sa sobrang yaman mo, namimili ka lang ng manok, beef, o pork. Diba? Pero puro pansit canton, diba? I-document mo yan lahat kasi ang sarap niyang balikan. Actually, sa future, mas masarap balikan yung pangit. Hindi masarap alalahanin yung magaganda. Masarap yung magaganda ngayon. Pero pag babalikan mo ang boring, ang mas masarap paano ka inindiyan. Paano ka nagutom. Ako meron akong, si Marlon, sabi niya nagugutom siya nung, I think, Monday siguro. Basta nandito siya. Sabi nagugutom siya. Sabi ko, sige, samahan kita. Kain daw siya 7-Eleven. Hindi ko nakakita ng 7-Eleven. First time kong pumunta Lagos. Kasi, siyempre, lagi nag-uutos. Sama ako. Sakto may ang bait na distributor. Sabi, at anong gusto mo? Nakaupo sila doon sa may mesang maliit. Sabi ko, kape lang ata ako. Tapos bumunot ako ng pera. Sabi niya, huwag na ako na bahala. Dinilibre niya ako. Tapos kwentuhan kami. Hanggang, ngayon malalaman niyo na. Birthday niya. Ako, pag birthday, ano ginagawa ko sa mga nakakilala sa akin? Binibigyan ko ng pera. Pag birthday nyo, at physical po tayo nagkita. I-declare ko. Kasi yun ang nag-message sa akin, okay, birthday ko, yung right. Sabi ko, pag nagkita tayo personal, kasi imagine pag alam nyo na lahat, araw-araw, ilan kayo mo? Kung ang gusto ko, sabi ko, ano ba? Dadala ng document. Ay, di ba? Basta matulog mo lang na birthday mo. Facebook naman, pag may bumati sa'yo, madali nang makita eh. Ngayon, makita ko birthday niya talaga.
Sabi ko, first time, member na rin, pero bagong member. Binigyan ko, 3,000. Wala, umiyak. Sabi niya, Blind, salamat na salamat, da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 . Sabi ko, last na pera ko na yung papunta dito. Hindi ko na alam kung saan pa ako mangungutang pa uwi. Kasi meron siyang guest, na yung guest niya, sinugalan niya rin, galing pang Novaliches, siya nagbayad ng pamasahe. Babae to, may anak na medyo special, tinakasan niya lang kasi kailangan niya i-assist yung downline. Last naman, nililibre pa ako ng kape. Sabi ko, sabi ko, yun ang kwento mong yan, ang layo na mararating mo kasi ang mundong to, hindi ka naman mananalo ng malaki kung hindi ka rin pupusta ng malaki. Imagine mo yun, iniwan niya yung anak niya. Last money na niya, pinilibre pa ako ng kape. Buti na lang natanong ko kung birthday niya o hindi. Hindi ko alam kung paano kami nagkakape ka lang. Di ko tuwa siya ng biyok na 3,000 kasi may pamasahe na siya pa uwi. Now, ano ang point ko? Kaya hindi kayo nagbabago buhay mo kasi wala kayong tiwala sa sarili mo. Kung may tiwala ka sa sarili mo at may tiwala ka sa nasa taas, He will provide. Gagalaw ang mundo, gagalaw ang traffic, gagalaw ang... As in, pag naging align po kayo, ako ay sasabihin ko sa inyo, ilalaglag sa inyo lahat. Bakit hindi lang nalalaglag sa atin lahat? Kasi ikaw ngayon may problema, ang dami mong dute. Kaya sa akin, balik tayo, pakiusap, i-document nyo po lahat. Picturean nyo, bagong package, yung kwento na maraming product, kulang product, i-document mo yan. Kasi hindi naman maganda ang pelikula na puro positive nangyayari. Kaya nga sumasarap ang mangga pag may bagoong kasi nagko-contrast yung lasa from maasim na maalat. I-try to imagine ko ang buhay nyo sobrang lahat ang nirecruit nyo sumali. Diba? Nakapila na sa bahay mo, sali po kami. Sali po kami. Kapag magtutok ka na sa Araneta, sasabihin mo, wala po, sumali sila, pumila. Ang boring eh. Ang masarap ang buhay, may up and down. May taas, may baba, may gutom, busog, konti, marami. Yun ang nagpapasarap. Nahirapan, nadalian. Yun po yun. Kaya sa akin, nagtiwala po kayo sa sarili nyo, ipupusta ko yan. Pag na-imagine nyo at na-visualize nyo, na-visualize nyo magiging mayaman kayo dito? Yes! Na-visualize mo na ano ng amoy ng mayaman? Yes! Na-visualize mo na ikaw na kumuha ng malaking cheque dyan? Yes! Ma-visualize, maramdaman, at maamoy. Yes. Sisiguraduhin ko, ibibigay. Ano yung sign? Una, ma-visualize. Sunod, maamoy. Sunod, maramdaman. Ano ang sign na sure na? Ulitin ko. Ma-visualize, maramdaman, maamoy. Pag nag-goosebump kayo, congratulations. Kasi yan po talaga na dinitali na nilagay na. Yes, para sa'yo talaga yan ang buhay na yan. Ulit po ba tayo? Yes! Okay. Sunod, after itong sunod, lift off from planning to ignition. Okay? Itong lift off naman, this is one of the crucial stage. Kasi dito ka na po magkakaroon ng tinatawag na personal branding, prospecting, presentation skill, and persuasion. Ako mas more on itong dinidiscuss ko. Ito kila Sir Jen, kila Sir Miko, at kila Sir Jerjen. Ang magiging ano dito, paano ka mas magiging magaling na mag-present online, paano mas dadalhin yung sarili mo. Kasi tayo po ang totoong produkto. Nakikita po ng tao, hindi lang naman sa binibenta, mga tinitinan yung nagbibenta. Kaya magtuturuan kayo dyan sa personal branding, sa prospecting at presentation skills, tuturuan din kayo. Itong persuasion naman, this is more on mas malalim na klaseng way na to, na paano nyo mas tumataas ang percentage na yung kausap nyo sumasali. Kaya dapat patanin nyo po ito lahat. Okay, after lift off, sunod, itong letter E, this is elevate. Okay, ito po yung medyo challenging stage na kasi cruising with skill, not just speed. Ibig sabihin, itong apat na topic dito sa elevate, ay, dumadami na. Hindi kaya wala itong bagay. Ayun, sobra naman. Ano ba?
Sure kayo. Tama. Okay. Itong path to elevate, ito naman po yung may mga iba-iba po tayong training sa enrollment package from A to E. Magkakaroon po tayo ng specific training dyan. Anong training ng associate, anong training ng builder, consultant, director, executive. At ito naman po sa prime partner, ibang training naman po ito ulit. Kaya lang, hindi ka makaka-attend dito kung hindi ka naka-reach ng rank na to. Hindi ka pwedeng umattend ng training ng executive kung associate ka. Kaya nga, di ba, itong sinasabi ko na ang goal nyo po lahat dapat maging Executive. kayo. Kung kaya, as fast as you can, much better. Hindi nyo naman po kailangan maglabas ng malaking pera kasi kung kaya nyo magpaikot, lalo na kung magaling na po kayo magbenta ng products, ibenta mo lang products, balik na sa yung pera mo, nakaposition ka pa. Clear po ba tayo? Okay. Kaya dapat matuto kayo magbenta ng pwede sa online, pwede sa offline. Bahala po kayo kung paano ng style namin dyan dati, may mga grupo na sabay-sabay na nagbibenta para mas masaya. Kasi lalo pag kabataan kayo, pwede kayo magbenta dyan sa mall. Benta ka lang kung kanino. Pulubi nga eh. Nagkakapera na walang binibenta. Ikaw pa kaya na may binibenta? Tama po ba? Imagine mo ang pulubi, 1,000 to 2,000 average per day. Diba? Kasi anong ginagawa niya? Sinisipagan niya lang. What more kayo? Clear po ba tayo? Hindi ko po sinasabing maging pulubi po kayo. Kailangan niyo po yung products. Maging creative na lang. Tumingin kayo ng mga taong gusto niyong gayahin. Yun na po yung gawin niyo. Kasi may nakikita ko sa mga online na nagbibenta na nagsasalita-salita sa TikTok, then after nagbibenta, pwede niyo pong gawin yan. Ayun, mandar na. Yun, okay na. Thank you. Yun, okay, yun na malapit na matapos. Ang alignment naman, motion matching the mission. Yun po ang alignment na ito, mas malaking ibang klaseng training na po to. Hindi na po ito dito sa atin. This will be more, ano tawag yan? Mga resorts na po ito, mga training na to. At depende pa kung special training. Unahan ko na po kayo, may mga founding partners nandito. Magkakaroon pa tayo ng training kay Eddie Chai. Alam niyo na po ba yun? Yes. Sa mga hindi ko nakakilala, si Eddie Chai po ang nagdala ng Forever Living sa Philippines. Magaling po ba si Sir Jurgen? Yes! Si Eddie Chai po ang isa sa nag-train sa kanya. Nagigets po ninyo. And we are very, very fortunate na nag-message po siya sa atin na sabi niya, I want to train yung mga leaders ng Ascendra kasi 75 years old na po siya and gusto niya lang po talaga na mas maibahagi kung ano yung naging way niya, bakit siya naging successful sa networking. 1990s pa lang po, may mansion na po siya sa Taiwan. Hindi po to Filipino, Chinese to. May mansion na po siya sa Taiwan. Yung bahay niya po sa Taiwan may elevator. Naka-Ferrari na po siya, 1990s pa. Kaya napakagaling po nitong taong to. At ang good news, iti-train po niya tayo for 2 days, for 16 hours. First day 8 hours, second day 8 hours. Okay? Siyempre, meron tong bayad. Siya, wala pong bayad si Eddie Chai, hindi po natin siya binayaran ng pagpunta niya dito, sarili niyang gastos, hotel niya, sarili niyang gastos, may sarili siyang staff na 2, sarili niyang gastos. Ang babayaran lang po is bayad para sa pagkain sa hotel for 2 days at yung venue. Ang babayaran po 5,500. Up. Alalayan yung reaction niyo. Alala yung mental mapping natin. Mga payaman. Million cheque. Naalala? Yes! May bayad 5,500. Yun, medyo nagbago. Kaya lang. Natakot. Ipupusta ko, hindi ka igagastos ng mga worth 200,000 sa training sa networking. Hindi ka na maghirap buong buhay mo. Itong training, hindi ko sinabi mo time 200 na buong pag-network ko, hindi po ako inabot ng 200,000. Kaya kinukwento ko lang po sa inyo. Pero huwag din po kayo mag-alala kasi hindi po namin kayo u-obligahin pumatay. Kasi unang-una, ang attendees lang namin 200. Ang founding partner, almost nasa 30 as of now. Pag dinivide mo po ang 30, per founding partner, take almost 50 lang.
Kaya hindi ko kayo lahat mabibigyan. Kaya kung nalulungkot ka sa 5-5, huwag kang mag-alala. Baka hindi ka nga pilitin. Baka hindi ka nga matanong eh. A-attend ka ba? Hindi ka na tatanungin kasi yung mga apply sa taas, sila na mag-uusap yan. Clear po ba tayo? Kaya hindi ko alam kung anong reaction niya. Pero kung nandun kayo sa abundant mindset, magpakabalik na kayo sa apply niyo sa founding partner niyo at ulitin niyo na bigyan kayo ng slot. Oo, yun ang pinaka-ano to. Isa pang technique. Tinuturo ko na sa inyo lahat. Hindi na rin naman ako distributor eh. Magpakabait ka pa sa mga ibang founding partner. Para mali may sobra sa kanila, pwede sa iba't bigay. Kaya diskarte nyo na lang po kung paano kayo. Ganun ang buhay eh. Pag hindi ka madiskarte, magugutom kayo. Parang ako dati, yung building na pinupuntan ko lagi, punong-puno ang ground floor. Ang dami, ang pila mo sa mga 30 minutes. Para ka makasakay ng elevator. Alam mo ginagawa ko? Bumaba ako ng basement 1. Pag buwa ako ng basement 1, walang pila. Sa kaya ko, mabilis. Hindi ko maintindihan yung mga tao. Sabi ko may basement 1, hindi ba nila naisip, pwede ka nang bumaba. Doon ka na sumabay. Hindi ka na kaya eh. Minsan, hindi simple yung logic eh. Di ba? Okay, dito matuturo po yan. Sa ano din po pala, habang inantay natin, umandar yung yung tanong ko. Okay. Okay. Ngayon, nasan ba tayo? Yun, Metro 10. Ang Metro 10 po, 1,800 ang attendees. Ina-announce ko na po to sa inyo. May bayad po to, pero 150 lang. Grabe naman pag nagsimamag ka pa sa 150 na yan. Again, huwag ka mag-alala. Kasi per founding partner, kung i-divide na lang natin, napakadaling intindihin yan. Parang katulad lang po sa training na EDCHI. Yung training pala ni EDCHI, 1 p.m. hanggang 10 p.m. Isang araw, 7 day, ganon. That is October 24 and October 25. October 26 will be Metro 10 event. Sa Metro 10 event naman natin, ang maganda doon kasi syempre maraming mga kotse na nakapark sa harapan, yung mga distributor natin ng labas. And a-award na rin po doon yung mga Millionaires Club na nakapag-hit po sa atin. Hindi ko alam kung meron na po dito. Tapos kung ano pa po yung mga EPV currency, magpapalabas po doon ng video, yung mga shopping na pinamigay po natin, yung katulad last week ata umattend kami ng may award na po tayo, pwede palakpakan po natin ang kaya. Magkakaroon po doon ng dalawang speaker. Ng speaker po doon na isa yung dev natin, yung gumawa ng website natin at gumagawa ng AI po natin. At meron po doon na hindi po namin pwede pang sabihin, na doon nyo lang malalaman. Magtotalk din po yung manufacturer ng product po natin para makita nyo kung gaano ka-detail at kalaki content po natin. Hindi po siya basta-basta biro. Okay? And mga resulta doon at ang dami pa pong good news. Pero, again, ang ticket per founding partner, baka po mga 60 plus per founding partner. Tuwan-tuwa ka, sigurado ka bang mabibigyan? Okay. Kaya, ano ang sekreto? Magpakabakili kayo sa founding partner. Kasi kukulangin po talaga ang ticket kasi as of the first po ako nagpa-order sa 1.8 na capacity ng Metrotech, ang order sa akin 3,400 plus. Kaya sabi ko, kaysa sasakit ulo ko, i-divide ko na lang yan ng pantay-pantay sa founding partners, bahala na kayo kung sino bibigyan. Hindi wala ko sakit ng ulo. Diba? Kaysa nag-iisip-isip ko na gagawin. Okay, clear? Yes! Okay, kaya dapat naalala nyo? Paano kung walang-wala kang ticket? Ako, doon ka sa labas. Maramdaman mo man lang yung energy ng tao doon. Doon makikita gaano kakagigil. Doon ka sa may pinto, makirinig ka. Paano mo ipapatunayan na gusto mo yan kung madali kang bumigay? Kaya hindi binibigay sa'yo, konting pagsubok lang, umaayaw kayo. Gusto kong yumaman, na-reject. Hindi para sa akin yan. Konti lang eh. Dapat kahit anong ginagawa sa'yo, laban lang. Kahit hindi mo na kaya mo yan.
sarili mo. Kausapin mo, ikaw. May pangarap ka ba? Di ba? Pangarap ka sa sala. Di ba? Yun ang tinatawag na mental mapping. Ang kota sa'yo ng ample mo, kumausap ka ng 5. Grabe naman kung hindi mo yung magawa. Ang sabi ko, mausap ng 5. Hindi naman ako uusap tao. Lumabas ka lang doon sa tinitira nyo, lahat ng dumadaan, recruitin mo, lalagpas 5 yun. Diba? Kung wala, sumakay ka ng tricycle, recruitin mo, pabalik-balik kayo. Ang dami ko eh. Gusto mo recruit araw-araw, magpamanicure, pedicure ka, habang binipedicure ka, recruitin mo, hindi yan makakagalaw. Habang naglilinis siya, tama po kayo, madam, tama po yun, tama po. Diba? Ang daming way, if you're just going to be great. Sabi ko nga lagi, magbigay ka ng 100 problema, bibigyan kita ng 100 solusyon. Mas gusto kasi natin mag-focus dun sa problema rather than sa solusyon. Kasi nga, ang solusyon, sa una parang hindi siya madali. Sa una parang mahirap siya. Pero pag nakasanayan kayo, mas masarap ang solusyon mag-focus kaysa sa problema. Clear? Yes. Ito po, sa alignment natin, ang mga topic natin is inspiration. This is more on paano ka mang-i-inspire ng ibang tao na gagalaw, even hindi mo directly na nakakausap. That is inspiration. Integrity naman, eto, ano po bang ginagawa niyo pag walang nakatingin? That's integrity na, for me, this is very, very important kasi dito po mahuhulma ng tama ang attitude nyo. May nakita kang 500, anong gagawin mo? Ulutin mo, maghanap ka muna. Kung talaga meron, kung wala, isayo yan. Pero kung may bayari, ibalik mo. Kasi doon malalaman na paano ka magiging abundant mindset kung gano'n ang thinking mo ng halagang mo 500 lang. May mga iba, ito nangyayari, may package, nagbayad, hindi in-encode, hindi binili dito, binuli sa pera. No, ang point ko, yan lang ba ang halaga mo? Kasi malalaman yung ginagawa mong mali. Once na nalaman yan, lalong sirang-sira ka. Kaya dapat taasan yung presyo nyo sa sarili nyo na huwag nyo isipin na hanggang dun lang kayo. Clear? Yes. Impact, ito naman po, ano yung nangyayari? Ano yung na-remind, naaalala sa'yo ng mga taong kausap mo? That is your impact. Then for me, mas maganda, ang impact nyo sa lahat is problem solver. Pag nagbigay ang downline mo ng problema, pag hiwalay nyo, nakangiti na. Hindi yung downline ng pagbigay ng problema, pag hiwalay, dumami pa lalo yung problema ng downline mo. Or worse, ikaw pa ang nagiging problema. Clear? Influence, the same. Illumination, ito naman, paano po kayo lalong nakakapag-inspire na yung ini-inspire nyo na i-inspire din lalo ng iba pang tao. Kaya ito po sa alignment, ito yung mga aayusin po natin sa bawat isa po sa inyo para pagdating ng oras, talagang align na align kayo for that winner's mentality mindset. Kasi hindi kayo magiging successful kung hindi po kayo naka-winner's mentality mindset. Okay? Dito na po tayo sa reach. Ito na po, the destination is sustained discipline. Paano ka makakarating dyan? Okay, ito, sa enterprise partner, brand partner, legacy partner, yun, magkakaroon po kami ng one-on-one mentoring po sa inyo na we will guide you. Ang goal po namin, simple lang. Gusto namin hanggang tumanda na po kayo, kumikita pa rin po kayo ng maayos. Yan po ang sagot dito kasi di ba alam naman natin lahat, ang legacy partner, magiging partner na po namin kayo. Once na na-reach nyo po ang legacy partner, gagawan po namin kayo ng sarili nyo pong produkto, na yung produkto natin, ibibenta po natin sa networks nyo, at meron ka ng percentage doon. Ang sagot naman kasi namin dyan, para hindi ka na magtayo. Magtatayo ka pa ba kung tinayuan ka na? Hindi na. Di ba? Parang masagwa yun. Parang masagwa nag-isip. Okay. Di ba? Hindi ka na Tatayo ka pa pa. Kaya naman si Brian. Ayun. Kung magkakaroon ako na makamali. Pag legacy partner kayo, gagawin mo namin yung sariling product para ang bottom line doon, meron pa kayong dagdag na kita, in appreciation namin, kayo ang nag-build ng networks nyo. Kasi we know, hindi naman po ganun kadali maging magulang ng mga 1,000 downlines. Na pag-apply po kayo, talo nyo pa po ang pastor. Kasi kayo nagbabati minsan na nag-aaway mag-asawa. Tapos ako dati na-realize ko, pinagbabati ko yung mag-asawa. Ako nga, wala pa akong asawa. Pininaayos ko yung problema ng pamilya. Ako single. Sabi ko, grabe. Iba din talaga responsibility ng isang apply. Kaya,
we know anong pakiramdam ng isang, hindi pala applied, support SP. We know we know the experience ng isang SP. Being me, ang dami kong directs, hindi po siya ganun kadali. Pero the good thing about it, it's very rewarding. Kaya sabi namin, ba't hindi pa namin dagdagan ng panibago? Kaya i-treat po namin kayo kung paano namin tinitreat pamilya namin. I-treat po namin kayo na iisang grupo po tayo dito at ipaparamdam po namin na pag nandito kayo sa Ascendra, hindi po kayo nag-iisa. Actually po, may isa pa pala ako sinasuggest kasi habang inantay natin gumalaw yung aeroplano, parang mas tumagalalo yung, ano yung pindot niyo? Yun. Kasi di ba meron tayo sa package po, meron tayong 5% na sales na binabalik po namin sa inyo. Kaya nakakaroon tayo ng shopping, gadget, travel, at lalo na sa kotse at ibahan. Pag nagdumana na po ang reorder natin, good news. Sabi ko, mag-cut ulit tayo ng percentage na instant nakita natin, ibalik na naman po namin sa inyo. Kaya, expect nakakaroon pa po ng mga dagdag na magiging benefit nyo, na magiging sobrang saya po ninyo. Na example, bumili ka lang ng product, pwede magkakaroon ka ng parang e-ticket. Na yung ticket na yun, pag ikaw nanalo, mananalo ka ng cellphone. Diba? Parang ganun ang mangyayari. Eh kung may gano'n tayo araw-araw, diba? Isang pagdating ng oras. Kaya, yun po isa sa, actually, approved na po, inaayos na lang namin ang mechanics. Para pagdating ng oras, hindi mo na natin, bumili ka lang ng isang barley, biglang nanalo ka ng cellphone. Nanalo ka ng, di ba, grocery, di ba? Kaya, may mga ganun po tayong gagawin para mas maging masaya ang pag-develop po natin. Mission, we have committed dreamers grow by providing nga lang. Leverage it. Okay. Basahin niya. Bibilang ka. Okay. 1, 2, 3, go! We have committed dreamers grow by providing clarity from structured learning and Mamaya may mga star kayo sa akin. Okay. star. Now, ayun na po, naintindihan naman natin ang pinakadulo, we will help you. Na hindi po kayo mag-network na para kang, ang iba kasi pagkasali mo, ikaw mag-isip po ng mga gagawin mo. Dito, kami na po talaga, susundin mo na lang yung system and it will be very easy for you na maging successful dito. Clear? Yes. Okay. Vision. Okay? 1, 2, 3, go! Ascendra International will be the most dependable partner in dominating the MLM's industry. Yes, kasi we're targeting within 2 to 3 years from now, tayo na po ang pinakamalaking network. And sa trend natin, sa nangyayari, possible po talaga siya. Kasi, alam niyo po ba ang sign na magiging successful ka na ng sobra? Yes. Una, marami nang naninira sa'yo. Yes. Pangalawa, okay, napapansin ka na. Pag nangarap kayo at hindi man lang kayo pinagkakawalan, kabahan ka na po. Napakawalang kwenta ng pangarap mo. Kaya pag nangarap ka na makakilala mo, loko-loko ka na, siraulo ka na, bakit ang laki ng pangarap mo, tama kong sign yan. Pag may mga nanimika na sa'yo, hindi babatuhin ng puno kung walang bunga. Kaya sa atin po, ang dami na pong nangyari gano'n, pero again, huwag natin silang patulan kasi nasa ibang level tayo. Kung nandun sila sa low vibration energy, ang low vibration, inggit, galit, malungkot. Kung nandun sila, maintain tayo dito sa taas. Ano yung positive vibration? Masaya lang. Love. Gratitude. Magpasalamat ka sa lahat. Ultimo yung kaaway mo, magpasalamat ka kasi yung kaaway mo, hinahanap niya lagi yung mali mo. Yung malaking tulong siya, nalalaman mo agad mali mo kasi bantay-bantay niya. Yung totoo mong kaibigan, hindi nga masabi yung mali mo. O di ba pag close friend natin, ang hirap sabihin,
Kaya nga ako natutunan ko minsan, di ba, example, may muta yung kaibigan, sa harapan ninyo magkakaibigan, ang hirap sabihan. Kaya ako ang technique ko dyan, ganito. May muta ba? Sabi niya, wala. Bakit? Buti ka pa, meron. In short, lahat pwede mong gamitin na positive. Bakit may mga taong nawala sa'yo? Kasi papalitan ka ng bago. Bakit yung mga dating hindi naniningil sa'yo, naniningil na sa'yo kasi naniniwala sila na may parating na sa'yo pera. Sa akin, walang pangit na nangyayari, meron lang pangit na nag-i-interpret nung nangyayari. Clear po ba tayo? Yes! Wala ka man pera ngayon, at least ang importante, naranasan mo kung nawala pera para pagdating ng oras, alam mo na kung paano alagaan once na marami ka ng pera. Okay? Wala ka makain ngayon, okay lang yan. Tandaan mo, maraming taong hirap na hirap mag-diet, ikaw effortless ang mag-diet. Okay. Ngayon. Eto, malapit tayo matapos sa wakas. Okay. Ang core values na i-develop po natin sa inyo is number 1, purpose-driven. Actually, sa totoo lang, wala po talaga ito pang purpose. Ang gumagawa ng purpose, tayo. Ang isang bagay na matagal mong ginagawa ng paulit-ulit, doon ang pumapasok yung purpose-driven. Ito yung mas malalim na dahilan kasi ito nagkakaroon ng meaning ng life mo. Kaya, kayong gumawa. Dati, ako ang purpose ko lang sa pag-network, simple. Makakreate ng resulta ng hindi nagagawa ng iba. May magawa ako ng hindi nagagawa ng kahit sino. Kaya ang naging una kong ginawa, nagpabuhok ako ng mohok. Kasi walang ibang ganun ng buhok. Kakaiba. Nagkaroon kami dati ng awarding sa former company. Sabi ko, a-awardan kami lahat, pare-pare na itsura namin. Kasi nagkikita-kita kami, pare-pare binibilan ng damit, mga sing-singi ko, pare-pare. Sabi ko, ano kayo kakaiba ko? Nagdala ko ng artista. Di kasama ko, artistang babae, di ako napansin ng lahat. Yun ang purpose ko before. Nung single ako, hindi ko po sinasabing tama po yung ginawa ko. Pero naging marupok po ako nung mga panahon na yun. Ay! Aray ko! Bakit mo ipagtitipid yung pagmamahal? Single naman ako noon. Okay. Kaya sa akin, yun ang naging purpose ko noon eh. Lifestyle na naranasan ko po na pumunta ka ng Manila, ang dala ko wallet, kotse, ang yabang ko. Saan yung mga damit mo? May malaki akong cabinet. Nasa Robinson's Galleria. Everyday, balik, damit, pantalon, medyas, lahat, brief. Bili ako yan, araw-araw. Pag puno-puno na yung compartment ko, pati yung kotse ko sa likod, pag puno-puno, uwi ako Bicol, iwan ko lang ang gamit ko, balik na naman ako. Nagkaroon mo ganun lifestyle. Tuwing may bagyo, tuwing nagkakaroon ng charity, lahat ng damit ko pinamimigay ko, iniiwan ko lang suot ko. Yun yung story, yun ang gusto ko. Hindi ko alam kung ano po ang gusto nyo. Magkakaiba tayo ng trend. Pero kung i-connect nyo to, itong ascender sa gusto nyo, magkakaroon ka ng purpose driven. Na mas magiging excited ka. Ikaw ba gusto mong pumutol ng sumpa ng kahirapan ng pamilya nyo? Yes! Ikaw ba yung gusto mo na ikaw sa pamilya magkaroon ng magandang bahay, makapag-travel ng iba't ibang bansa? Yes! Kayo po gumagawa nito. Ulitin ba, mental mapping. Ang dami kong nangyari sa previous na na-visualize ko muna sa utak ko, nakita ko magiging top 1 ako, nagiging sikat ako. Sa mga close ko, lahat ng nangyayari ngayon, nakwento ko na to before. Sabi ko, darating ang time, magiging sikat ako, hindi sa networking industry, pero magiging proud kayo kasi magagamit din sa pag-network nyo. It happened. Dumating sa point na mas kilala na po ako as influencer, as classmate, rather than as networker. May mga ibang hindi alam na nag-network ako eh. Now, lahat nangyayari. Ang importante, huwag ka lang bibitaw doon sa script na gusto mo. Ang problema kasi natin, ang dami natin gusto. Kaya ang gulo-gulo na tuloy, anong nangyayari? At first, napakatamad natin. Gaano tayo katamad lahat, inaasa natin sa taas. Lord, sana magising ako bukas ng maaga kasi may trabaho pa ako. Kung pwede magsalita lang yan, siguro binatukan ko. May alarm clock. Uutusan mo ba ako? Ay, alarm clock, gamitin mo. Ano ang point ko? Lahat natin minsan inuutos na pwedeng
Lord, sana pumayat ako. Eh, sino bang lamon ng lamon kasi? Diba? Ano ang point ko? We need to understand that what is happening to us, tayo po ang may kagagawan. Hindi po siya. Clear po ba tayo? Yes! Okay. Purpose driven. Number 2. Yun. Connection sa bawat isa. Huwag kang mahiya sa bawat isang tao. Lumapit ka lang. Nakilala mo yan o hindi. Kung gusto mo humingi ng tip, hingi ka lang. Dalawa lang naman pupuntahan. I-reject ka or hindi. At isumubo ka. Kasi dito sa atin, ang gusto natin mas na lahat kayo maging magkakasama. Yun po ang magiging connection niyo po dito sa Ascendra. Okay? And number 3 naman, commitment. Ito pong core values para mas maintindihan po. Ito dapat ang maging DNA ng bawat isang distributor ng Ascendra. Dapat lahat kayo may ganito. Okay? Itong commitment, ito yung kahit ayaw mong gawin, gagawin mo. Kahit wala ka sa mood. Example, maulan. Anong gagawin mo? Ascendra. Paano pag mainit? Ascendra. Paano pag wala kang gana? Ascendra. Paano pag traffic? Ascendra. Paano pag gabi? Ascendra. Paano pag baha? Ascendra. Kahit ano, Ascendra.